Narito ang latest update sa kaso ng isang overseas Filipino worker na sinaksak at pinatay sa Alcobar, Saudi Arabia na si Marjorie B.I. Gonzales Garcia, 32 years old, tubong Dagupan City. Samantala, isinapubliko ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang relasyon ni Marjorie Garcia sa nasabing amo nitong babae na hindi nito kasundo. Kwento ng nanay, ditugma sa sinasabi ng amo. Matatandaang sa live interview ng Bombo Radio Dagupan at DZRH, sinabi ng ina ni Marjorie B.I. Gonzales Garcia na si Tita B.I., sinabi umano ng kanyang manugang na nagkwento si Marjorie sa kanya na hindi umano nito kasundo ang amo nitong babae na may anak. May iniisip kayo na siyang gumawa nito? Wala naman po kasi pero sa manugang ko po ang pinikwento ng anak ko po, ang hindi niya kasundo yung amo daw niyang babae na may anak. Yun ang sinasabi niya. Sa naganap na press conference sa OWA hinggil sa pagkamatay ni Marjorie Garcia, isinapubliko ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang naging relasyon ni Marjorie sa amo. Kaya nasabi nito na papaanong hindi magkakasundo, ilabis-labis nga daw ngayon ang pagluluksa ng among babae. Kahit ang ina ng amo ni Marjorie at mga anak nito ay malungkot di umano sa pagkamatay ni Marjorie. Nagluluksa di umano ang buong pamilya ng employer ni Marjorie Garcia ngayon sa Alcobar, Saudi Arabia. Dagdag pa nito, mahal na mahal daw ng buong pamilya ng employer ang kanilang kasambahay na si Marjorie Garcia. Kahit ang amo daw nitong babae ay panay pa rin daw ang iyak hanggang ngayon at nais pa nga daw nitong pumunta sa Pilipinas para makatulong sa pamilya. Halos isang linggo na yata na nagluluksa ng marundog. Umiiyak talaga yung kanyang employer. Gusto pumunta rito ng kanyang employer. Sila pa talaga yung makulit na ano daw ba, kanila may tutulong. Hanggang nanay, yung ng employer niya, mahal siya, yung mga anak. Ayon pa kay OWA Administrator Arnel Ignacio, baka daw yung natukoy ng nanay na hindi kasundo ay yung Kenyan na kasamahan nito sa trabaho. Dahil napaka-imposible daw na hindi nito kasundo ang amo, nagluluksa nga daw hanggang ngayon ang among babae. Dagdag pa nito, sinabi daw ng amo ni Marjorie na magkasama di umano sa iisang kwarto noon sina Marjorie at ang co-worker nito na isang Kenyan. Ngunit pinaghiwalay rin sa kadahilan ng hindi daw nagkakasundo ang dalawa hanggang sa pinaalis na umano ng amo ang Kenyan. Put on record si mother na sinasabi na si employer daw yung medyo hindi niya kasundo. Hindi niya kasundo yung kanyang co-worker. Kasi kausap ko naman yung mother eh. Yun ang sinasabi nila. Kaya nga, nung una, pinaghiwalay sila ng kwarto. And then, hanggang sa pinalis na. Pinaalis na ng amo. Ito yung sinabi ng ina sa live interview sa DZRH at Bombo Radio Dagupan na inihatid na ng amo ang Kenyan sa agency. Kaya nagtaka ang ina na paanong ang Kenyan ang pinagbibintangan na pumatay sa kanyang anak, ipinaalis na pala ito sa bahay. Yung Kenyan na po, binalik ng amo ng anak ko doon sa agency niya eh. Kaya kami nagtataka kung bakit yung Kenyan ang lumalabas na sa kanya. Teka, dati ang itinuturo ng agency yung dating katrabaho na Kenyan. Pero yung dating katrabaho na Kenyan ay wala na doon. Wala na doon po. Papaano kayang nakabalik ang Kenyan sa bahay ng employer, mga kababayan? Ayon kasi sa kapatid ni Marjorie, bumalik lang daw ito sa bahay para patayin si Marjorie, na ipinagtataka ng maraming OFWs dahil napakahirap daw makapasok sa bahay ng amo. At kapag pinaalis na daw ng amo ang kasambahay, di na daw ito pwede makabalik. At ang isang tanong dito, saan kaya ito dumaan? Bakit nakapasok sa bahay? Sa ngayon daw ay patuloy pa rin nililitis ang kaso ni Marjorie sa Saudi. Ano ba yung status ngayon ng kaso niya? Kasi yung DFA, parang meron na rin po silang partial na inilabas. Kenyan worker na tama niya rin mo. Mahirap kasi magbanggit ka kagad ng mga nationalities, hindi ba? Kasi nga kahit si BMW parang inaantay natin na para mas official. Para hindi siya magbukang kwento. Kasi kami lahat meron kami kwento. Matatandaang sa live interview sinabi rin ng ina na nasabi daw ng kanyang panganay na anak na isa ring OFW sa Dubai, September 17, may natanggap daw itong tawag at sabi nasa Pilipinas na daw ang kanyang kapatid
pinauwi na daw ng amo si Marjorie sa Pilipinas. Ngunit nagtaka ang kapatid na ate ni Marjorie dahil papaano ito makauwi hindi nito hawak ang passport. Dahil noong September 15 na huling nagkausap ang magkapatid, binanggit siguro ni Marjorie na hindi pa ibinigay ng amo ang passport ng kanyang kapatid. Kasi ganito po yun, nung 15 last na contact na. Tapos tumawag sa anak ko na nasa Dubai, sinabi sa kanya na nasa Pinas na daw yung anak ko. Pero bakit nila sasabihin na sa Pinas, wala sa kanya yung passport, hindi nila ibigay. Sino yung tumawag po sa inyo, Nay? September 21 daw, yung amo ng anak ko daw na namatay. Ay, yung anak kong kinuntak nila, hindi maniwala kasi alam niya na wala pa sa Pinas, saka hindi yung usap. Nagsasabi siya na yung passport, hindi nila binibigay sa kanya. Paano yung kapatid ko, sabi niya. Bakit kaya pinalabas ng amo na pinauwi na nila si Marjorie? Dito palang nakakaduda na, gumagawa ng kwento na di naman totoo. Akala siguro nila na di na maghahanap ang pamilya porkit nasabing pinauwi na sa Pilipinas si Marjorie. At kung alam pala nilang Kenyan ang pumatay, bakit di sila kaagad nag-report sa kapulisan? Tapos ngayon, abot langit daw ang pagluluksa ng among babae at mahal na mahal daw ng buong pamilya ng employer si Marjorie. Sa totoo nga, kung di pa nga naghahanap ang ate ni Marjorie sa kanya, di malalaman ng pamilya na patay na pala si Marjorie. Imagine, September 15 wala na silang contact dito. After 3 days, may natanggap na balita na pinauwi na sa Pilipinas. Tapos September 27, nabalitaan nila na patay na. Kung totoong mahal nila, bakit di kaagad nila pinaalam? Bakit di sila nag-report sa kapulisan? Kahit ngayong ibang OFWs, dudas sa amo. Dahil napaka-imposible daw na babalik yung Kenyan sa pamamahay ng amo para lang patayin si Marjorie. Anya sa ilang mga komento ng ating mga kababayan OFWs, dati sa agency ako. Kung alis ka na sa amo, hindi ka na pwede makabalik. Sa agency pa lang, bantay sarado na. Napaka-imposible yun. Baka amo pumatay, yung Kenyan lang pinagbintangan. Sinungaling amo na yan. Siya pumatay kay kabayan. Ako nga 18 years na sa amo ko, kilalang kilala na nila ako. Hingi ako ng release para magtrabaho sa labas. Binigyan naman ako pero di na ako pwede matulog sa kanila. Pwede pa ako bumisita hanggang sala lang ako. Kasama pa si amo. Kaluka naman yung alibay ng amo, si Kenyan pa pinagbibintangan. Baka binayaran si Kenyan para siya sumuko ng kasalanan ni amo. Nangako si amo na papalabasin sa kulungan si Kenyan. Di alam ni Kenyan na bibitayin siya. Kawawa naman si kabayan, di niya makamit ang totoong hustisya. Baka pinaako lang sa Kenyan yung nangyari. Pinalayas ng amo, sabi ng nanay, inihatid sa agency. Tapos siya pinagbibintangan, ibantay sarado sa agency, di ka basta-basta makaalis. Makakaalis ka lang kung may bago kang employer kung kukunin ka. Kaya siguro diyan kaagad pinaalam kasi gumawa pa sila ng plano paano malusutan. Kasabot dyan yung agency sa Pilipinas, pera-pera lang ang labanan. Para sa akin, amo yung nasa likod niyan. Ikaw kabayan, bilang isang OFW kasambahay, ano ang masasabi mo sa kasong ito? Naniniwala ka ba na amo o mas naniniwala kang Kenyan ang salarin? Pakikomento ang iyong pananaw patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.